Isipin mo na pauwi ka pagkatapos mag-dinner kasama ang mga kaibigan mo. Madilim, pero hindi naman malayo ang bahay mo sa restaurant. Pero bigla mong nararamdaman na parang may sumusunod sa'yo. Nakakita ka ng isang madilim na tao na papalapit mula sa isang iskinita. Ano ang gagawin mo? Heto ang mga tips ko para sa'yo. Una, kumalma. Mahirap pero huwag mong ipakita na natatakot ka o na nakakapansin ka sa stranger. Subukang magkalma. Maaari mong hawakan ang zipper ng jacket mo o magkunwaring nagtatali ng sapatos para mag-isip at huminga ng malalim. Pangalawa, magmasid. Pansinin ang paligid at makinig sa iyong kutob. Kung makikita mong maayos ang itsura ng stranger, tandaan ang mga detalye para maalala mo kung kailangan mo magsabi ng description later. Mas mabuti nang magsabi ng maraming detalye kaysa wala. Pangatlo, maglakad ng may tiwala. Maglakad ka na parang alam mo kung saan ka pupunta. Kahit na medyo kinakabahan ka, huwag magmukhang lost. Kapag naglakad ka ng may tiwala, hindi ka magiging madali para sa stranger. Pang-apat, huwag mag-text. Kung naglalakad ka papuntang kotse o isang lugar, huwag mag-text. Kapag nakatutok ka sa cellphone, baka hindi mo makita ang danger sa paligid mo. Para ka ring nagiging target dahil hindi ka nakatingin sa paligid. Panglima, huwag laging lumilingon. Huwag laging tumingin sa likod. Kung laging lumilingon, malalaman ng stranger na alam mo na siya'y sumusunod sa'yo at maaari kang atakihin. Mag-focus sa kung ano ang nasa harapan mo at huwag mawalan ng alerto. Pang-anim, maghanda na lumaban. Kung lalapit ang stranger at kailangan mong ipagtanggol ang sarili mo, maghanda. Pwede mong itago ang susi sa bulsa at hawakan ito ng parang nakatago sa kamay mo. Kapag may nangyari, pwede mong gamitin ang susi para makaligtas. Pangpito, gumamit ng telepono. Kung nararamdaman mong may sumusunod sa iyo, tawagan ang isang kaibigan o pamilya. Sabihin mo kung nasaan ka at huwag tumigil sa tawag hanggang makarating ka sa ligtas na lugar. Maaari ka ring mag-download ng safety app para maging handa. Pangwalo, pumunta sa ligtas na lugar. Kung pakiramdam mo ay may kakaibang tao, magtungo sa isang lugar na maraming tao, tulad ng kapehan o tindahan. Mas magiging ligtas ka kapag nasa publiko kang lugar at makakakuha ka pa ng tulong kung kailangan mo. Pangsyam, palitan ng ruta. Kung nararamdaman mong parati kang sinusundan ng isang tao, subukang palitan ang iyong ruta papunta at pauwi sa mga lugar. Kung ikaw ay maglalakad o magmamaneho, mas mahirap kang sundan kung hindi ka palaging dumadaan sa parehong daan. Pang-10, tawagan ng pulis. Kung masyadong malapit ang stranger, huwag mag-atubiling tawagan ng pulis. Sabihin sa kanila kung saan ka at kung hindi mo alam ang eksaktong address, magbigay na lang ng street name o kung ano ang nasa paligid mo para madali ka nilang matulungan. Mga pangkalahatang tips para sa kaligtasan. Narito pa ang mga tips para sa kaligtasan kapag nasa labas ka. Sabihin sa isang tao kung saan ka pupunta. Sabihin mo sa isang kaibigan o pamilya kung saan ka pupunta para alam nila kung nasaan ka at kung may mangyaring masama. Maglakad sa maliwanag na lugar. Kung maglalakad ka pa uwi, subukan na dumaan sa mga lugar na maliwanag at maraming tao. Huwag dumaan sa madidilim na eskinita o daan. Huwag maglakad ng mag-isa. Kung kaya, maglakad kasama ang mga kaibigan, lalo na kung madilim. Kung kailangan mong maglakad mag-isa, siguruhing ligtas ka. Makipag-eye contact sa stranger. Kapag dumadaan ka sa stranger, subukang magtama ng mata kahit saglit lang. Ipinapakita nito na nakita mo siya at kaya mong magbigay ng detalye kung kailangan. Mag-ingat sa mga scam. Kung may stranger na lumapit at humingi ng direksyon o pera, mag-ingat. Huwag maging malapit sa kanila at huwag magbigay ng maraming impormasyon. Ihanda ang iyong mga susi kapag papunta sa kotse. Lalo na kung madilim, huwag magtagal na naghahanap ng susi sa bag o bulsa. I-ready na ang mga susi para hindi ka maging target ng masamang tao. Alamin ang mga simpleng paraan ng self-defense. Pwede mong matutunan ang mga simpleng depensa tulad ng pagtulak sa leeg o pagbato ng mabilis na sipa sa tuhod. Maghanap ng self-defense class sa inyong lugar. Sana may natutunan ka. Kung gusto mo pa ng iba pang tips, i-like ang video na ito at ibahagi sa mga kaibigan mo. Maraming salamat at maging ligtas palagi.